Since we're serious nung mga past episodes natin, gusto naman natin gawing light ngayon. Yes. Kaya nga yung napili naming topic ngayon, medyo tayo kasi nung last few we were dwelling with social issues. Ika nga natin na apektado yung mga pamilya natin. Now, let's talk about something light, something more personal, and merong element ng reminiscing next. Trivial. Kaya sa mga laman po na magiging usapan at kwento namin ngayon, huwag niyo pong panonoodin yung episode na to, ha? Okay. Ano yung topic natin? Ang tanong, what's the dumbest thing you did for love? Naku po. My goodness. Pasintabi po sa mga exes. Yan. Wala naman kami re-reveal dito. Ito po yung side lang namin. Okay? Tsaka siguro yung mga kwento lang din na narinig natin o Yes. na-share sa atin ng mga kaibigan, kakilala natin. Oh, ladies first. Hindi, ikaw na! Ikaw na! Bakit ako na? Ano ba? Ano bang... Kasi syempre, alam niyo may kasabihan di ba? Pagka wala daw sa tali-talino yan di ba? Pagka nagmahal ka, Tanga yung ka. Sorry. hindi, totoo yun Pwede mong sabihin ganun pag nagmahal ka, tanga ka. Pero pwede mo rin sabihin, pag sobrang mahal mo yung isang tao, you are capable of doing the weirdest things. You get di ba? blinded. Blinded. Yeah. Oo, yung ganun. Ako, hindi naman sabihin dumbest, pero if you look at it in a practical kind of way, I had a relationship with a single mom. So in short, kung nagkatuluyan, instant family, di ba? And you'll have to deal with the fact na yung stepchild nyo ay hindi mo kadugo, but you'll have to raise the child as her father. I don't want to call that dumb. Hindi siya dumb. oo. But maybe, I don't know, impractical, I don't know. Hindi ko alam kung how to describe it. Maybe it's not that ideal kasi. Yes, ideal. Right? And sa mga naging ganun naman ng sitwasyon, saludo tayo doon. Oo. Sa mga ama na umako ng kahit hindi nila sariling anak. At kung nangyari talaga, talagang mahal na mahal nyo ang babae. Kasi pag pinakasalan mo ang partner mo na meron ng child, pinapakasalan mo na rin yung anak niya. I mean, mamahalin mo siya ng buo. Package deal ka. Alam mo, not for anything Nakwento ko tayo sa'yo noon yung nung nag-break kami nung girl, I think I felt more sad. Mas dinibdib ko, mas nalungkot ako na hindi ko na makakasama yung bata. Kasi napamahal na sa akin yung bata Kahit hindi mo kadugo, yung the fact na you're always together, kayong tatlo, tapos lahat ng mga special occasions, may regalo ka sa kanya. In short, parang you're functioning already as the father kahit walang formality, parang gano'n. So mas nalungkot pa ako noon na hindi ko na siya makikita kasi napaka-cute ng bata na yun talaga, and I felt more sad, I think, nung time na yun na hindi ko siya makikita. And I also saw dun sa mga nakikita natin na nabanggit mo nga kanina, yung mga instances where yung lalaki nag-propose dun sa anak kasi gusto niyang mapangasawa yung nanay. Ang ganda ng mga ganung eksena na parang, okay, I have the blessing of your child. Will you take me as your husband? Parang ganun. Ang ganda ng mga story ang ganun, di ba? Yeah. So it's not really dumb. It's not dumb, but it's maybe impractical. It's not common lalo dito sa Pilipinas. But ano pa ba? Ikaw naman, one more for you. Ako, naging suwail akong anak. Aren't we all? What is ideal, 'di ba? Lalo na sa mga babae. Dapat niligawan ka sa bahay. Yeah. Dapat kilala ng magulang mo. So, the guys before you, ilan lang naman po to, hindi ito madami. Ganun po, itinago ko po talaga sila sa aking mga magulang. Siyempre, nalaman nila kasi magaling po kumutubang mami, mga mami at daddy na, especially moms. Dapat dito mapanood ng mga anak natin, okay? Oo. So, yun. Kasi nga,
tayo ay sasabihan ng ating mga magulang, "Oh, walang boyfriend hangga't di nakakatapos ng pag-aaral." Yeah. Siyempre, parang ang hirap nga naman yun Oo. kung nagkolehiyo ka na, naligawan ka, o edi itinago mo, o tapos nagwo-work na ako, ganun pa rin, itinago ko pa rin. Hindi ko rin naman alam kung bakit ko tinatago, bakit nga hindi kasi takot nga ako. Yeah. Yun nga, okey, papasok dun yung communication dahil nga laging sinasabi, "No, no, 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 no." So, nung time na gusto ko na sanang i-share sa family ko na, I'm seeing someone, hindi ko alam how to deal with it. Because Yeah. I don't know how they will deal with it as well. That's right. Natatakot akong mapahiya yung guy. Yan. So, yeah, that's one. And second, para po akong bakla. Mahal po akong magregalo. Alam ko yun. Nararanasan ko po ngayon yun. Buti na lang asawa na ako. Ay, hindi. Legal na. Oo, pero as in, lalo na nung na-realize ko to nung nung nagkahiwalay na kami. Kasi pagka you're in the relationship, you tend to give everything. I mean, di ba, I love you. So, hindi ko i-measure, di ba? Lalo na kung sa pera. Tapos nung nagkahiwalay kayo, tapos hindi naging maganda yung ending, biglang marirealize, teka lang, binilan ko siya ng ganito, sarili ko nga, hindi ko binibilan ng gano'n. Yeah, not for anything kasi ikaw. I think one thing we have in common, pag nagkaka-relationship tayo, we look at long term. Yeah. Kaya ganun yung emosyon natin, ganun tayo magbigay, ganun tayo magplano. Kasi nga, you don't think of, ay, hanggang dito lang to. Siguro 2 years na kami. Walang ganun eh. We look long term. Kaya okay lang yung acceptable. So, Ako, yung first girlfriend ko, late bloomer po eh. First girlfriend ko was college. And syempre, Ako pagka din, college yung na. una, College, first oo. year college, girlfriend ako, feeling mo yun na yun, di ba? Kasi parang, yun yung first rush of na in love ka, niligawan mo, sinagot ka, ito na to. Yung laging ganun eh. Ganun naman tayo. Diba? Ito na to. Oo. Hindi Lalo na, na kung hindi ka naman yung playboy type. oo. Oh, So literal na pabayaan ko yung pag-aaral ko because I focused on her. Kasi syempre, since una siya, you want to spend as much time with her. Pagka break niya from class, kasama mo siya. Pero yung klase mo, hindi mo papasukan para makasama mo rin siya. Yung mga ganun. So, immature pa kasi tayo. talaga. Lahat dumadaan sa ganun. Oo. Kaya yung, Diyos ko, magulang ko nun, kulang na lang. Hindi kulang na lang. Iniiyakan talaga ako nung nanay ko nun na parang, wag mong gawin lahat niyang ginagawa mo. I mean, it's okay to fall in love. It's okay. Pero don't make that your world. Ang dami mo pang obligasyon. Kailangan makapagtapos ka pa. Ganun. Nakapagtapos naman ako pero after, never mind. So maybe that could be one. But again, dala yun ng immaturity. Dahil mahal na mahal mo nga yung tao. I also got several, this is not stupid on my part ha, may mga indecent proposal. Yan, ano yun, I had a couple. Nakwento ko ba yung isa? Huwag ka na lang mag-detail. Wag detail. Basta ano po siya, way older than me. Tapos, ilang taong ka nito? third year college. College. Third year college. Ano ba yan? Mupunta po siya sa school. Diniregaluhan niya kung ano-anong damit, kung ano-anong binibigay niya sa akin. So, syempre ikaw, gaganda eh, signature, tanggap yan. Wala naman siyang hinihinging kapalit nung simula. Until nung dulo, biglang, pupunta ako ng Hong Kong next weekend, sama kita. Scary. Ito na, doon na pumasok yung, ako patay, sinisingil ka na doon sa mga hinihingi mo. So ako parang, syempre bata ka pa nun. Binibigay? Binibigay. Binibigay, yung sinisingil na yung maraming binibigay sa'yo, na parang, oh no, ito na. So, nung time na yun, honestly, natakot na ako. Kasi, super, super layo nung edad namin. And, anong gagawin ko dyan? Na parang, di ba? So, from that time on, every time nagpupunta siya, may ibibigay siya, tumatanggi na ako. Kasi parang, until it came to a point na sinabi ko na lang na, I'm seeing someone, my age, parang ganun. Tapos bigla na siya nawala.
Parang gano'n. So, I don't know what happened. Maybe siguro naisip niya wala namang mangyayari dito. So, tinigil na niya. But there was also one time, nagtrabaho po ako sa parang BPO setting eh. Ang trabaho po namin nun, alas 10 hanggang alas 6, alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. So, abnormal time talaga. Pag ganun po pala siguro, pag yung tulog mo may araw sa labas, I think it affects your system in some way. Meron pong isang office mate ako na dala siya ng dala ng pagkain. As in, ang sarap talaga. Minsan, 2 ulam, tapos may sabaw pa. Pinagluluto ako. So again, bilang lalaki, sarap kain ka, libre. Tapos, after, I forgot for how long it went on. Biglang sabi niya sa akin, gusto daw niya magkaanak. Nakwento ko sa'yo ito Gusto daw niya magkaanak, pero ayaw niyang mag-asawa. Pero gusto niya, ako daw yung magbibigay ng anak sa kanya. Donor. Donor! What? Sabi ko, ano? Hindi, sabi niya, no strings attached. I just want to have a child. Gusto niya yung itsura mo yung lahi mo. Yung, di ba? Anong nire-react mo doon? Parang, no, sabi ko, parang na-shock ako na parang, wait. I don't know if you read things wrong, ha? I appreciate the food. I appreciate the attention. Pero hindi ko kaya yung ganun Yung the fact na meron akong anak somewhere out there na does not know I exist or knows that I'm out there somewhere pero wala kaming connection. Hindi ko kaya yun. So I had to say, I'm sorry. I appreciate the thought. I appreciate that you're even considering me pero hindi ko kayang maging ganun. If I have a child, if I have a kid out there, gusto ko, involved ako sa pagpapalaki. Ayun. So, hindi ka dumb nun. Hindi. Ano ka nun? Wise ka for saying no to those indecent proposals. Diba? Yeah. Ako, sabi ko sa'yo, wala na ako ikukwento. Yun lang talaga yun. Bait-bait po niya, Naging suwail lang ako when it came to mga relationships ko noon. Kaya nga, nung sumampa ka ng ligaw, you were the first. Ay, no. You weren't the first. I had 2 before you. Pero, hindi naman nag-work yung panliligaw. Hindi naging kami. Pero, ano yun? Late 20s na ako. Nung nagkaroon ako ng manliligaw na kilala ng nanay ko. Ay, you mean pumupunta sa bahay niyo? Pumupunta sa bahay, ganyan. So, yeah, hindi nag-workout yun ikaw lang talaga Wala pala kayo Wala pala kayo. Hindi, joke lang. Diba? Ano pa bang ginawa ko? Oo, yun lang naman talaga yung pagtatago ko. And now, nare-realize ko, now that I'm a parent, okay, ito yung mga bagay na, oops, teka lang, ang tigas pala talaga ng ulo ko. Yeah. I don't want my children to be like that. Kaya, gusto mong ayusin yung relationship mo with them. Gusto mong baguhin kung ano sana yung hindi nyo nagawa before ng you and your parents. Now you want to change it because you don't want your children to end up like me. ikaw ba yung tipong noon to? Ikaw ba yung tipong pwede kang mapag-isa? Kasi may mga ganun may mga ganun Yung kailangan meron kang partner, kailangan meron kang kasabay sa buhay, kundi parang hindi ka mapakali, kulang yung mundo mo, parang ganyan. Hindi, okay lang talaga ako mag-isa. Kasi yung pinakamatagal kong relationship, nung towards the end, syempre rocky na, and then sabi ko, nakwento ko na to sa one of our episodes, yung cheating. So, I felt nga na hindi na ganun ka-strong yung connection namin as boyfriend-girlfriend. And then yung pala, meron na pala siyang other woman, ganyan. So, saan nga pupunta tong sinasabi ko? Yung okay ba, yung pwede ka bang maging mag-isa? Ayan. So, when I ended the relationship, I was willing to just be single. As in, close to, I almost was a man-hater. Wow. Oo. Kasi I felt, binigay mo lahat ng love mo, tapos ako pa, na sobrang bait, na sobrang
pinaglaban kita sa magulang ko Mm. na sobrang love yung binigay ko, ako pa yung lolokohin mo, Mhm. ganyan. So, ano na lang yung iba pang lalaki, 'di ba? And ang dami kong kakilala nga, yung background ko, marami akong basta gano'n, mga cheater. So, sabi ko, okey lang akong tumanda na lang ng dalaga. Mhm. Okey lang talaga akong mag-alaga ng mga pamangkin ko sa mga kapatid ko. I'm Yeah. so happy with that. So, sabi ko hindi ko kailangan ng lalaki para paligayahin ako. Mhm. Yeah. Ako naman, I don't know if I should kuwento this pero nasabi ko na naman before in past episodes na before I met you by choice, talagang Mhm. almost 4 years akong nothing. No Mhm. dates, no nothing, as in zero. No relationships, no flings. By choice po 'yun. Kasi parang pagod na ako sa drama. Hmm. Ayoko nang pumasok ulit dun sa situation where I had to deal with someone na parang gano'n. So, part of the reason why was because there was a certain part of my life na engaged po ako to be married. Nakwento ko din sa'yo to. Mhm. So, But you were so young, 'di I ba? was You were so so young. I was young. so young. Mm. Pero again, regardless of youth or whatever, nung time na yon, you felt you were ready, di ba? Yeah. Both of you did. Pareho kayong immature, pero nung time na yon, you think na yung pagmamahal ninyo is enough to say, okay, let's take the leap. So anyway, to cut the long story short po, may mga bagay na nangyari at bagay na nadiskubre na ang naging dahilan po yun kung bakit na-cut yung engagement at hindi natuloy yung kasal. So, that was painful for me nung time na yun because I felt that I let someone down. Regardless po nung dahilan kung bakit hindi natuloy yung kasal. Mhm. Mhm. Especially nung nalalaman ko na she wasn't doing well after that. Na marami siyang Heartbroken pinagdaanan, siyempre, oo. maraming pagbabago sa buhay niya. Hmm. And I felt that I was responsible for that, Yeah. for ending relationship and calling off the engagement. So, parang nung time na yon, I felt like, okay, I wronged someone. Meron akong buhay na nasira. Meron akong, alam mo yun, yung mga ganong part na that was one reason why ayoko na muna. Parang, okay, Mm. kung kailangan mag-isa na lang ako habang buhay, sabi ko sa nanay ko after, ma, ayoko na. Bachelor for life na lang ako. I'll just buy my own place. I'll live as a single man. No drama, no nothing. May plano pala ang Panginoon. Oh, hindi ka naman nagsisisi. Hindi naman. Hindi pa. No, pero everything has a reason po eh. Yeah. Di ba? Ako nga, to the point na I was single for a long time, right? Sabi ko, alam ko namang darating siya. Kung hindi, okay lang. But, sabi ko, saan ba nakakita ng matinong lalaki? Gano'n. Sabi ko, parang ayoko ng showbiz. Mhm. Ayoko ng immature. Where do you find a good guy? Mhm. Sabi ko, siguro ganito. Mag-masters kaya ako? Mag-masters kaya ako? Kasi, ibig sabihin, may goal yung mga taong mamimit ko doon. Mm. Sabi ko, but hindi na siya nangyari. Hindi ako nag-masters. And then, just sa Instagram ko lang pala mamimit yung mapapakasawa ko. Millennial style. Di ba? Modern na modern. Yeah. Pero wala talaga yun eh. I think yung concept of love, nag-e-evolve yan eh. But yung sinasabi nating, yung young love, tanga ka nun, I don't think that works because nung time na yon, kung ano yung grasp mo sa love, yun yung totoo Yeah, it sa'yo. was true. Di ba? Genuine yung love mo. Oo. And then, ito yung totoo talaga yun. Kailangan mong ma-break. Yeah. Para matuto ka talaga. Para sa susunod, alam mo na ano yung worth mo. Mhm. Kung ano yung gusto mo. Meron ka ng pamantayan after, right? Kasi Yeah. noon, kung sino lang yung lumapit sa'yo, tapos parang kiligin ka lang ng konti. Mm. Di ba ganun eh? Kayo na. Naalala ko nga may Ninang Risa. I miss you, Ninang. Sabi niya, Ineng, pag nakikita kami, may boyfriend ka na ba? Pag ganyan, sasabihin niya,
collect and select. Lagi niya sinasabi Ina nga. yan. Oo, collect and para ano, you get to choose and you have to choose the Mhm. best. I'm Yeah. like, hindi naman po ganung sobrang daming manliligaw ko, 'di ba? Pero kasi yun nga, as you age, dun ka magma-mature. Mhm. Dun mo na malalaman, dun ka na magkakaroon ng checklist. Yeah. And if you don't meet this list, and then hindi ka karapat-dapat, right? Samantalang ng bata tayo, ayun, G lahat. Mhm. So, how do you teach our girls, 'di ba? Nang ganon. Mhm. Kasi they have to experience love, young love, Heartache, heartache, heartbreak. 'di ba? Parang sasabihin mo, hindi pwedeng masaktan Mhm. yung anak ko. Sabi ko, Subukan niyo lang saktan hindi, yung anak ko. dadaan. Puwede na ba yun? Dadaan talaga. Oh, boy. Patitibayin ka talaga nun. That led me to you, Uh-huh. right? Thank God for that. Pero ang sakit nun. Grabe. Alam mo, nung year na yon, that was, wag ko na nga sabihin yung year. Baka Anyway, may madamay oo, pa. yung year na yun, yung sobrang heartache ko. Mm. Tapos, that's the, mid-year. And then the following year, na-diagnose po ng cancer yung sister ko. Sunod-sunod ang dagok. Sabi ko talaga, Lord, bigyan mo na ako ng 1,000,000 heartbreak. Kaya ko yun. Tanggalin nyo lang yung, wag lang magka-cancer yung kapatid ko. Ganon. Ganon. Sabi ko, okay, parang, yung hierarchy ng heartaches ko, pataas ng pataas eh. Nagsimula sa heartbreak ng relationship, and then, puro health problem sa family. Heartbreak din yun, di ba? Patatatagin ka talaga ng panahon eh. Kaya naman tinan mo, after going through all of that, na sunod-sunod, di ba sabi mo nga sa akin, parang walang pagsubok na hindi mo kayang harapin kasi pinagtibay ka ng mga ganon, di ba? Yeah, that's And true. even in love, I think the more heartbreak you go through, the more na nasaktan ka ng mga karelasyon mo, regardless if who's to blame at may mga relationship na nag-end, may napupulot kayo diyang aral eh, di ba? And then you get to love yourself more, di ba? Papahalagahan mo yung you get to be content Yeah. with who you are, with what you have, that you don't need to find happiness Yeah. sa ibang tao. Kasi iba, pagka nawala na, nakaangkla yung lahat. Parang kinuha mo lahat sa akin. Saka wag niyong gagawing mundo nyo yung partner nyo. Alam niyo yun? Parang have your own space, have your own world, have a little pocket of life for yourself. Kasi, Mensahe to sa mga kabataan. Oo. Oo, dahil ito, hindi nyo pa to talaga alam. Yeah. Ng bata kayo. Parang kami, kaya namin nagawa yung mga dumbest things. Nakakasakal yun eh, yung ganun, na parang wala ka ng ibang ginagawa, wala ka na bang iniisip o inaatupag kundi siya. Kailangan lagi mo siyang kasama, kailangan lagi ka nasa tabi niya, bubuntot-buntot ka. That's never healthy. And if your partner makes you, or your boyfriend, girlfriend, makes you a better person, I think nasa tamang tao ka. Pero kung hindi, kung parang lumulubog ka, biglang hindi mo nakilala sarili mo, or nalalayo ka na sa pamilya mo and you're forgetting your values, then you are in a wrong relationship. That's what I learned. And don't let your partner change you. Sasabihin ng partner mo, gusto ko ganito ka, gusto ko ganyan ka. Wala. Pag ganun pa lang, bumitaw ka na. Because your partner is supposed to bring out the best in you. Yep. Kung ano yung mahina sa'yo, iaangat niya, i-improve niya. Ganun dapat ang relationship, give and take, di ba? Kaya tulad nung isang beses na, may nabasa ako na parang sinabihan siya ng partner niya na, go do your own thing also. Parang, alam ko may mga hobby ka, alam ko may mga hilig ka, na hindi mo na ginagawa kasi puro ako inaatupag mo. I don't want that. Parang, Okay, bye. Ganon, di ba? Kasi nakakaano yun eh. Parang, it's sad, di ba? I mean, like, imagine, kung ako sabihin ko sa kanya, huwag ka na kumanta. Mag-alaga ka lang ng bata kasi dalawa na yung anak natin. That's not fair.
'Di ba? That's so not fair. So, kailangan kung ano yung pagkukulang, kung ano yung kung saan mahina yung partner mo or pinanghihinaan siya, you're supposed to be there to lift To her up lift in that them up, side, yeah. 'di ba? And I think we're doing that naman. Are we? Yeah, I think we are. Are we? Am I? Yes. Am I? Biglang Si nagtanong. Mira. Hmm. Am I? Am I? Oo. Yeah, I think we do that naman. Oo, ikaw pa nga, siya actually siya yung songbook, Ace's songbook, that was Mhm. his idea. You should sing more. You should sing on social media. Oo, kasi nga po, for some reason, hindi ko alam kung na-share ko na to, no? Before Ace's songbook, nahihiya po talaga ako mag-post ng videos of myself singing. Imagine that. Parang, ha? Yung sinabi niya sa akin No, yun, ano? because when I started singing, okay, 20 years ago, okay? So, puro live, everything live. Mm, From banda days to theater to TV. And then, nung dumating yung social media, ano ako parang yun na yung nakasanayan ko. yeah. Okay? Na may magre-record man ng performance ko, sila na mag-a-upload. Pero yung ako yung mag-a-upload, Yeah. hindi ako ganun ka-komportable until Ace's songbook. Mhm. So, kwento ko lang, no, when I posted the first video, uneasy talaga ako. Sabi ko, Daddy, parang may mali. Sabi ko, why? Sabi ko, I'm posting a video of myself singing on social media. Sabi, ano ka ba? Everyone's doing it. Yeah. Sige, kalma. Okay naman. I think okay lang naman po, di ba? Kasi Mag-subscribe po, na kayo. kung imagine po kung ako, Isal, ano nga ba yung YouTube ko? Isel Santos Official. Tamo, Oh, yeah. hindi niya alam yung Isal Santos Official. Oh, that's Yeah. my YouTube channel. Anyway. So, kung may request kayo, sabihin nyo lang. Post nyo lang dito sa comments. Anyway, kasi, kasi isipin nyo, kung ako namimiss ko siyang kumanta, dahil nga po she's been very busy with the kids, with the family, taking care of our household, hindi ko naman masisisi because that's the kind of mother that she is. Tutok na tutok po siya eh. Pero ako, I saw how she is when she's performing. Kikita ko, ibang-iba siya pag nasa stage siya, ibang-iba siya pag kumakanta siya. Kung ako namimiss ko, imagine them. Diba? Kung yung mga comments nga, diba, pag binabasa, finally, napapanood ka namin, we miss you singing, go back on stage, do a concert. So, kaya ako siya pinupush na, alam mo yun, minsan nga sabi ko sa kanya kung dati nakakahanap ka ng inspiration in the smallest things, now you have your kids, just look at them. Diba? Grabe yung source of inspiration. Oo. Yung kalat sa play area na yan, yung mga ginupit na papel, make a song out of it, diba? Ay, nako. So anyway, back to the topic. Back to the topic. I think yung mga karanasan po natin in the katangahan stage ng ating youthful love, I think yun yung mga collectively tinransform tayo into who we are. And that's how I loved you. That's how you love me now. Kasi dahil sa mga napulot natin. Okay. I think we're lucky kasi nag-improve tayo yung level ng understanding natin ng love, di ba? But, meron tayong mga ibang mga kakilala na yung pagiging tanga nila sa love ay may extension. Ilang years na silang tanga. At paulit-ulit, di ba? Yung mali, times 10, same thing, same way. May makukulit po tayong mga kakilala, kaibigan, pamilya na ganun. Na kahit ilang counseling na yata ang na-attenda, makulit. Wala pa rin. Oo, baka may kakilala po ko yung ganyan. Ikwento nyo sa amin. Yeah. Saka yun, isa pa, nabanggit ko rin ito, I remember nung isang episode natin. Yung word ba na itutut natin? Alin? Yung tanga. Hindi. Sa podcast kami nangamumura di ba? Excuse us, Anyway, okay, for the term. Yung mga, para sa mga kabataan din to, and I mentioned this already in one of our podcasts, sabi ko, if you're looking for that partner, if you're looking for that person to share in your love, stop searching. Pasadyos nyo. Kasi alam nyo yun, minsan kasi, yung feeling nyong hinahanap nyo, yung feeling nyo na person that you want to be with you,
is not the type of person that you really need at that time of your life. Minsan yung mga hinahanap natin mali eh. Because we are flawed, and when we love, we tend to select things na parang ito dapat lang makikita ko, pero ito pala dapat makita. In the 10 things that you have to consider, yung 3 importante hindi mo pala nahahanap. So, ang ginawa ko nun, which led me to her, was I stopped searching. I said, okay, relax. Let yourself breathe, go through life, improve yourself. Pagdasal mo na lang. Kung may dumating, pagkaloob sa'yo ng Diyos, we're good. Oh, Amen. see? Now we have 2 kids. Ganun lang. Yeah, Diba? that's true. That's true. Ako hindi naman talaga ako naghanap. Busy lang talaga ako sa pagtatrabaho. Yeah. And, Buti na lang talaga sumagot ka. oo, nang dumating ka, ano pa ako, Lord, wait, parang ako yung hindi ready nung dumating ka. Kasi, sobrang seryoso mo nga, di ba? Doon sa ating love episode na kwento natin yan. Kula, saglit pa lang tayo, gusto nyo na pakasalan. Yeah. Okay naman pala yung ganun. Ang sarap pala makamit ng taong sure. Hindi yung ikaw lang yung sure na gumagawa ng future. Tapos pag tinanong mo yung partner mo, parang walang plano sa buhay. Uy, girls, ganun pala dapat. Magandang sure na yung partner nyo. Kung hindi, ang hirap nun, no? Ang hirap din na kayo, nasa magkaibang page, Yeah. right? Nakakapagod yung ganong relationship. Yung ikaw lang ng ikaw. Oo, tapos mapapansin mo yun eh. Pero, love ko siya. Pupunan ko yung mga pagkukulang niya. Hanggang sa nauubos ka Yeah. na. Diba? Saka yung mga red flags, wag niyo isang tabi yun ha. Kasi minsan, ang dami-dami na. Ayaw niyo pa rin i-consider. Hindi, magbabago yan. Naku, Hindi, never! wag na. Never! Wag niyong i-attempt baguhin yung partner ninyo. Kung magbabago siya, kung correct niyo yung mga mali sa pagkatao niya, dapat kusa niyang gagawin yun. If you see red flags, bigyan niyo ng limit. After a certain period of time, red flags pa din siya, bumitaw na kayo guys. Because wala nang mangyayari dyan. I mean, people change, don't get me wrong. Pero kasi, ang tagal na nila sa relasyon, 10 years. Tapos, sayang naman yung 10 years. Pero, ang dami mo nang nakikitang red flags, Yeah. But you wanna save it because ang tagal nyo na nga. Tapos ending, hindi naman talaga pala mag-work. Right. Kung hindi tayo nagkatuluyan, asan ka ngayon? Tingin mo? Hindi ko. Ganito na lang. Oh. Where do you think I will be? Kung hindi tayo naging tayo, hindi tayo You're nagkapamilya. married. I know you'll be married. I'll be here. Well, I don't know. Basta I know you'll be married, you'll have kids. Ako, I don't think so. Oh. Kasi kung yung estado ko nun, nung 4 years single ako before you, kung yun nagtuloy-tuloy, Oh, meron na akong plano okay. kung paano maging bachelor for life. Ako, As bakit in. ba nakauntong ilaw na ito? Sandali. Ngayon na Hanapin po ko. siya. My techie wife. Hindi, ako, tingin ko kung hindi ikaw, ay, di ko nga din alam, ano? Feeling ko wala ka dito. Wala. Feeling ko foreigner na pangasawa mo. Oh, exotic naman ng beauty. Feeling ko. Oo. Feeling ko. Kasi feeling ko yung career mo will take you the same route. So feeling ko wala ka na dito. Sa ibang bansa ako. Yeah, nasa ibang bansa ka na. May chance kang nasa ibang bansa ako. Oo. Kasi nung nasa college ako, target ko talaga is to work abroad. Pero hindi ganyan kagaganda yung mga anak mo. Naks. Iba ang lahi. Iba ang lahi. Ay, Diba, ang ganda naman ng combination namin, guys. Nakita niyo naman yung mga bata, di ba? Oo naman. Ang haba ng legs, ang gaganda ng mga muka, di ba? Nakakaaliw tingnan. Ay, nako. Si Mira mana sa akin, si Sandrine mana sa kanya. Sa nakikita namin ngayon na posibleng magbago pa naman. Posibleng sa kanya mapunta lahat. Again, di ba? It's just nice to look back. Yung dating kala mo maguguno na yung mundo mo sa lungkot kasi nag-break kayo. But when you look at it now, di ba? There are more of lessons to look back to. Pagtatawanan mo na nga lang eh. Oo. Tapos, sasabihin mo sa sarili mo, grabe ginawa ko yun. Grabe, nabaliw ako sa kanya. Yeah. Right? Tapos the funny thing is, pag nakita mo yung ex mo na yun, na okay naman kayo ngayon, at pag nagkwentuhan kayo, apparently, they also feel the same way.
Kasi may napulot dun sila kahit papaano sa relationship niyo. Hindi naman ganun ka-better lahat, di ba? You had good times, di ba? You had good days. There are things na hanggang ngayon, naalala nyo na, oh, ang sweet nung nangyari dito. But there are also times na parang, cringe. Yeah. Na parang, Also because, siguro, your mom, yun yung mga model mo eh. Di ba? Magulang yes, yung mga model natin. always. Yung mom and dad mo, parang first boyfriend ng mommy mo ang daddy mo, right? Yeah. My mom as well. See? My mom, first boyfriend niya ang tatay ko. Kaya, ang iniisip ko noon, dapat, kung sino yung magiging boyfriend ko, yun na. Diba? Eh, nag-fail. Tapos nag-fail. Hala, lahat kayo, hindi kayo wala na matinong lalaki. Wala pala kayo eh. Oo. Ganun talaga. Natututo tayo. May kanya-kanya naman ng mga buhay tayo, yung mga exes natin, and we're all happy for them. And ang fear ko talaga niyan, well, hindi naman fear, pero I hope that when the time comes na yung mga bata naman ang dadaan sa Oh my ganyan, gosh. I I hope, hope you're ready. no, bukod dun, I don't Ikaw know pala if yung I'll be ready. Takot. Anyway, I hope that we have a good relationship with them enough na natural sa kanilang tumakbo sa atin. Also, Alam mo yun? kailangan ihanda mo yung bata. Hmm. Yung self-esteem nila. Babae kasi yung sa atin. Oo. Dapat alam nila yung Nakakatakot eh. worth nila. Kaya nga, I'm sure nababasa nyo to sa iba-ibang reels na Yeah. the dads, sila ang model na pamantayan ng kanilang magiging future partner in life. So dads, you better do it like 101%. Be the perfect guy. Na Yeah. parang You show love to your wives because yun ang nakikita nila. naisingit pa yun. No? Kita Matatanda. niyo yan? Galing, di ba? From kid to yung... Kasi yun nakita ng mga bata na ay ganito i-treat ni daddy si mommy. So dapat ganun din or more. Right? Yeah. Kaya nga swerte ko talaga sa'yo. Alam ko naman yun. Babalik din sa'yo ikaw talaga. And that ends our episode tonight. Ay, tonight. Oh, pwede naman, di ba? Okay naman. Kasi, again, kung ano po yung mga experiences nyo, kung ano yung mga katangahan, kung ano yung mga funny experiences nyo during your young relationship, comment nyo naman po. Alam ko, iba-iba po yan on how you dealt with the relationships, how you dealt with heartbreak, di ba? At ano yung mga serious at yung mga funny realizations and lessons na nakuha nyo when you were growing up in your relationships, di ba? Yes. Madadala nyo naman yan towards your married life. And, love evolves. Love isn't perfect, but it's always nice to be in love. Right. And I hope kung nasaan man kayong estado ng buhay, ng emosyon, I hope you guys are happy. If not, I hope you're coping up. Yep. And things are gonna get better kung nandun kayo sa medyo dark place. And if you're in a happy place naman, well, good for you. Yeah, tuloy-tuloy lang. Love yourself. Important. Mahalin niyo yung sarili ninyo. Huwag niyong gawing sukatan yung ibang tao para bigyan ng worth yung sarili ninyo. Always find joy in yourself. Always find pride in yourself. Kasi pag okay kayo, ma-attract niyo yung tamang tao. Yun ang paniniwala ko. That's so true. Tsaka wag yung hanapin. Oo. Si Lord ang maghahanap ng perfect match for you. Right? Kasi minsan nga, madalas, pinipilit natin yung gusto natin. Yep. Erase mo na yun. Lord, ibigay mo ko ano yung gusto mo for me. And if you allow God to do that, he or she will be the perfect one for you. Aww. Ang ganda ng ending niya. Thanks for watching, guys. And keep the love alive. Yun lang po. Sa mundo natin ngayon, love is always needed. So, mahalin nyo yung pamilya nyo, mahalin nyo yung sarili nyo, and as much as possible, spread the love. Don't have to be in a relationship. Just be... Love God first. Love your family. Love yourself. Love your neighbor kahit nakakainis sila. Love our leaders.
Okay. Baka saan siya mapunta. Thanks, guys. Comment, please, of course. And may mga request nyo for Hazel Songbook, please. You can direct it straight to her. I-DM nyo na lang po siya kung ano yung mga gusto. Kantahin niya sa Hazel O sige, ito na lang, pang closing. Isip ka ng kanta mo for me now. Now? Now. Ang hirap naman nun. Put me on the spot. Ano ba? Naisip din ako, akala mo. Oo nga, ang hirap isipin. Bigla mo tinambak sa akin. Ano ba yun? Basta yung anong song ba yun? Yung sa si Tom Cruise, yung movie niya, yung You Complete Me. Nako. Parang yun. Okay. Yung title nun? Makalimutan ko eh. Huwag na, tanggalin mo na lang to. Tinan mo to. Anyway, basta yun. Basta yun. Nanay, kontento na po kasi ako talaga eh. There's nothing more I can ask for. I have a happy family. I have a home to go home to. My wife is perfect. My kids are perfect. Sabi naman yung perfect. Nobody's perfect. No, yeah, you are to me. Hindi ka na tayo sa kwarto. Cut! Alis na ho kami. Bye, everyone. Bye! Thanks for watching.